Mula sa mga busy na kalsada hanggang sa maliliit na tindahan sa kanto, negosyo ang bumubuhay sa komunidad. Pero, ano nga ba ang humuhubog sa tagumpay ng isang negosyo? Kamusta mga kavenas? Akala nyo ba ang negosyo ay pang-mall lang? Naku, hindi po! Kayo ay nagkakamali dahil ang negosyo ay nasa paligid ng school, sa kanto, at kahit online. Negosyo is everywhere. Pero, para magtagumpay, kailangan nating maintindihan kung ano nga ba ang business environment. Business environment. The business environment refers to the conditions and the factors that affect how businesses operate. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta. Kasama rito ang ekonomiya, batas, teknolohiya at mga pangyayaring global. Think of business environment as your GPS. Ito ang gabay mo para hindi maligaw ang iyong puhunan. Parang weather lang, pabago-bago. Kung hindi ka handa, naku, baka ma-stranded ka sa maling tao. Ang negosyo mo. When prices rise, consumers spends more carefully. Kapag nagmahal ang bilihin, mababa ang benta ng negosyo. Kaya, kung mahal ang ingredients, baka kailangan mong mag-adjust ng presyo o mag-adjust para sa taong mahal mo. Following government regulations ensures that a business operates legally. Permits, taxes, and safety rules used to protect the business owners and the customers. Bawal ang underground business dito ha. Hindi ito secret business. With technology, anyone can start a business from home. From GCash payments to Facebook Marketplace, ang tindahan mo pwedeng nasa cellphone lang. Kahit nakapajama ka pa, pwede ka na magbenta. Productivity level 100! What happens in other countries can affect the supply and prices here in our country, the Philippines. Natural disasters and global events can disrupt transportation, production, and delivery. Yung expected delivery, 3 to 5 days, pero dumating 3 to 5 weeks? Ano na? Surprise! Hindi pala express. Express your patience pala. Kaya kapag may bagyo o delay ang shipment, naaapektuhan din ang negosyo natin. Kaya, dapat laging may backup plan. Business operates in a dynamic environment. Magulo, pero exciting. Parang panahon. Mainit ngayon, uulan mamaya. Kaya, dapat palaging handang mag-adjust anytime, anywhere. Alam nyo ba na may ginagamit na tools ang mga experts para hindi sila maligaw sa maling tao? Ay, ang negosyo? P stands for political. Government actions and policies that dictates the rules of the game. E for economic. Market conditions like inflation, interest rates, and how much cash people actually have to spend. S. Social. These are the trends, culture, and lifestyle, basically what people want and how they behave. T for technological. New inventions, apps, and automation that can either speed up your work or make it obsolete. E for environmental. Your impact on planet, including climate change, sustainability, and eco-friendly regulations. L for legal. These specific laws you must follow to stay open, from label rights to business permits. This is called PESTEL analysis, your business GPS. Kaya, bago magnegosyo, tanungin mo muna ang sarili mo. Uso ba ito? Kaya ba itong bilhin ng mga customers? May bagong batas ba? Sa pag-unawa ng business environment, mas nagiging handa, matatag, at competitive ang isang negosyante. Whether maliit na sari-sari store or shopping malls,
understanding the environment helps businesses survive and grow. Stay updated, stay alert, at huwag magpapadala sa rough weather ng merkado. Hanggang sa huli, Kabuenas! Huwag munang kukurap, mga kabuenas! Mula sa barya-baryang kita hanggang sa milyon-milyong puhunan. Paano mo malalaman kung micro ka pa lang o pa-medium na ang level mo? This is Negosyo Goals, biyahing puhunan. At heto na ang ating Pera Swiftie na laging may style sa pagtitipid at love stories sa negosyo. Ang nag-iisang Hana Kuminghon, Pera Paraan. Mga kabuenas, alam nyo ba na hindi lang damit ang may small, medium at large? Pati sa negosyo, meron din. Iba-iba ang laki ng puhunan at diskarte. Pero laging tandaan, kahit na maliit ang inyong simula, maaari itong lumaki kapag may tiyaga at sipag. Kaya, recognize ng government ang MSME or the micro, small, medium enterprises dahil sa malaking contribution nito sa social at economic development sa bansa. In fact, mga kabuenas, mahigit 99% ng mga businesses sa Pilipinas ay MSMEs. Kaya sila ang tinatawag na backbone ng ating ekonomiya. Ibig sabihin na halos lahat tayo ay may kakilala na negosyante. O kung wala pa, ay baka ikaw na ang susunod. Ang MSME ang bumubuo sa halos lahat ng negosyo dito sa Pilipinas, mula sa sari-sari store hanggang sa small manufacturing shops. Ang mga negosyong ito ang tahimik na nagpapaandar sa ating ekonomiya at nagbibigay ng trabaho sa lahat ng Pilipino. Pero ano nga ba ang difference ng micro, small at medium enterprises? Ang micro enterprises ay may 1 hanggang 9 na employees. Ang small enterprises naman ay may 10 hanggang 99 na employees. At ang medium enterprises naman ay may 100 hanggang 199 na workers. Bukod sa number of employees, may asset classification din. Ang micro ay hanggang 3 million pesos ang assets. Ang small ay 3 million pesos hanggang 15 million pesos. At ang medium ay 15 million pesos hanggang 100 million pesos. Kaya kabuenas, kung may 1 hanggang 9 ka na mga empleyado, isa ka sa mga micro-enterprises dito sa bansa. Pero hindi ito isang contest. Ang negosyo ay parang halaman. Kapag ito ay maliit, pwede mo itong diligan ng sipag at tiyaga. At siguradong lalaki rin yan. Alam nyo ba mga kabuenas, importante ang MSME dahil sila ang nag-create ng job at nagbibigay ng income sa mga pamilya dito sa bansa. At mas mababa ang kanilang capital requirement kumpara sa mga large corporations. At flexible din sila, kaya nilang mag-adjust agad depende sa mga market demands. Nag-o-offer din sila ng mga unique products na minsan ay hindi kayang ibigay ng mga malalaking kumpanya. Tumutulong din sila sa pagdidistribute ng income sa komunidad, gumagamit din sila ng local resources, at ang ilan ay nakakapag-export na ng Filipino products sa abroad. At sa huli, ito ay isang training ground ng mga future entrepreneur. Ayon sa Department of Trade and Industry, maraming challenges ang kinakaharap ng MSMEs dito sa ating bansa. Kabilang na dito ang strong competition from large foreign companies, limited local markets, at pagtaas ng presyo ng mga imported materials at requirements kagaya ng permits, capital, at iba pang mga regulations. At meron ding mga business owners na kulang sa management skills at sa ibang lugar naman ay kulang sa economic activity kaya konti lang ang kanilang customers. Totoo, hindi madali ang magnegosyo. May araw na mababa ang sales at may araw din na mataas ito. Pero ang importante, hindi ka sumusuko. Kaya samahan ninyo kaming maghanap ng local entrepreneur na maaari nating ma-interview at
magbahagi ng kanilang karanasan sa pagnenegosyo. Tara! Nandito po tayo ngayon sa carbon market at kasama ko ngayon ang isang local na entrepreneur na si... Rough po, rough. Okay, kasama po natin ngayon si Sir Raf. Okay, Sir Raf, paano po ba nagsimula ang inyong business? Sa totoo lang, nagsimula po talaga ito sa maliit lang na kapital at sa dulot ng pagsisikap, pagtsatsaga, pagtitiis, ay napalago namin ang negosyo hanggang sa lumaki at napakalaking tulong na ito sa pangangailangan ng aming pamilya. So, ano naman po yung pinakamalaking challenge na naranasan nyo sa inyong business? Hindi naman talaga maiwasan yung matumal na benta, mga araw na kulang yung mga mababayad namin sa suki namin, yung puhunan at kumbaga maliit lang yung natatanggap namin na ibabalik na profit, kumbaga, tas marami ang bibilhin at ngunit sa pagtitiis lamang talaga, pagtitiis, pagtsatsaga, pagtutulungan sa amin dito para mapanatili at mamanatili ang negosyo at marami kaming matulungan ng mga trabahante ko na mabigyan ng para sa kanilang pamilya. Tunay nga ang pagtsatsaga at pagsisikap ang isa sa mga factors na kailangang meron tayo upang mairaos ang ating mga negosyo. Kaya maraming salamat po Sir Rafael sa pagbabahagi ng inyong karanasan at kwento. At ito ang nagbibigay inspirasyon at malinaw na patunay ng katatagan at resiliency ng mga small businesses sa Pilipinas. Mga negosyong patuloy na lumalaban at nagsisilbing haligi ng ating lokal na ekonomiya. Sa narinig nating kwento mula sa isang local entrepreneur, malinaw na kahit maraming pagsubok, patuloy pa rin umaangat ang MSMEs dahil sa tibay ng loob at determinasyon ng mga negosyante na itaguyod ang kanilang pamilya at kabuhayan. Kaya tandaan, Kabuenas, sa negosyo, hindi lang size ang mahalaga. dapat may puso, tiyaga, puhunan at tamang strategy. Pero paraan, Kabuenas, Sa ekonomiya ng Pilipinas, ikaw ang tunay na bida. Sa isang bansa na kilala sa sipag at diskarte, negosyo ay hindi lang kabuhayan. Ito ay pag-asa. From small capital to global markets, Filipino entrepreneurs continue to In rise. today's globalized world, business is no longer limited by their geography. Dati, kung ang tindahan ay hanggang kanto lang, ngayon, online store na. Worldwide pa. Because of international trade networks, Filipino entrepreneurs can now reach customers beyond the Philippines. Local products can travel across borders, bringing Filipino pride to the world. Upang suportahan ang paglago na ito, the Philippine government promotes entrepreneurship as a national priority. Various agencies provides technical support, financial assistance, and skills training. Parang proyekto lang. Mas madaling magtagumpay kapag may support system. Habang lumalakas ang role ng Pilipinas sa global economy, international institutions help create stable opportunities for entrepreneurs. The World Trade Organization establishes trade rules to ensure fair and smooth exchange of goods between countries. Sa Southeast Asia, the Association of Southeast Asian Nations promotes regional cooperation and economic growth. Through the ASEAN Free Trade Area, tariffs are reduced, making it easier and cheaper to trade within the region. Across Asia-Pacific region, the Asia-Pacific Economic Cooperation promotes trades, investment, and economic cooperation. This creates more opportunities for Filipino businesses to expand internationally. Sa madaling salita mga kabuenas, mas madaling makarating sa ibang bansa ang dried mangoes, handicrafts at local products natin na tila ba may VIP pass ang negosyo mo sa global market.
At the heart of this global connection is a growing entrepreneurial culture. Patuloy na pinalakas ng Pilipinas ang entrepreneurship, especially in local communities, by expanding access to markets and opportunities. With government supports and global trade partnerships, Filipino entrepreneurs are no longer limited to local communities. as they are now active participants in the global economy. Entrepreneurship grows not only through opportunity, but through mindset and culture. Successful entrepreneurs share key attitudes. View competition as motivation, hindi inggit, kundi inspirasyon para gumaling pa. Time orientation. Sa negosyo, bawal ang Filipino time. Timing is everything. Social recognition through achievement. Hindi titulo ang sukatan, kundi resulta. Strong work ethics and discipline. Sipag, tiyaga, consistency. Wise attitude towards money. Hindi bodol today, iyak tomorrow. Dapat invest today, grow tomorrow. Kapag pinagsama ang tamang mindset, government support at global opportunities, Filipino entrepreneurs can really thrive locally at internationally. At oo, pwede kang magsimula sa maliit na negosyo, kagaya ng barbecue stall na ito. At palaging tandaan na libre lang mangarap ng malaki. The Philippine business landscape is shaped by local determination and global partnerships. From small beginnings to global markets, Filipino entrepreneurship is a story of resilience, courage, and hope. Support local! Support Filipino businesses! Baka ikaw na ang susunod na